Karamihan sa atin ay nahuhumaling at kinagigiliwan ng artificial intelligence o kilala sa tawag na AI, mapavideo man o litrato. Sa henerasyon ngayon, madali na lamang gumawa o magpalaganap ng mga ito gamit ang AI na tinatawag na LLM o Large Language Model. Ngunit sa panahon na ito, mas nakatutulong pa ba ang AI o may kaakibat itong banta? Ako si Julius Bisa at sama-sama natin tunghayan ang takeover. Ayon sa UNESCO, ang AI o Artificial Intelligence ay isang branch ng computer science na nagbibigay ng kakayahan sa mga makina na i-simulate ang human intelligence, tulad ng perception, problem solving, linguistic interaction, at creativity. Isa sa pinakatanyag na uri ng AI ngayon ay ang generative AI. AI is artificial intelligence. It is supposed to help mga workers do and mas mapadali yung kanilang trabaho. It's a method or a program in which individuals can freely create nowadays information. It collects different data from across the internet, across the World Wide Web to create something that is requested by the user. Sa isang article na ineyag ni Stryker at Scapicio, ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na kayang gumawa ng isang orihinal na content, kagaya ng text, images, video, at kahit ano pang gustuhin ng user sa isang prompt o request. Pero saan nga ba ito nagsimula? Taong 1950, si Alan Turing na kinilala bilang father of modern computing ay nag-iwan ng isang tanong na babago sa buong mundo. Can machines think? Dito niya ipinakilala ang Turing test. Ito ay isang uri ng experiment upang tukuyin ang kakayahan at talino ng machine na gayahin ang pakikipag-usap ng mga tao. Sa sumunod na dekada, ipinakilala naman ni Joseph Weizenbaum ang pinakaunang talking computer program. Tinawag niya itong ELIZA. Ang chatbot na ito ay may kakaya makipag-usap gamit ang chat o text-based. Sa mga tools gaya ng DALL-E 3, Gemini at iba pa, mas madali at mas common ang paggamit ng AI sa araw-araw. Madalas ko siya ngayon nakikita sa mga social media, lalo na Facebook tsaka TikTok. ChatGPT, yun yung ginagamit ko usually when it comes to my work, mostly. So, doon ako nag-generate ng mga pictures din and meron din mga GIFs or mga short clips. Yun ang ginagawa din nila. Mostly nagagamit siya sa mga search engines and as a student, nagiging accessible siya or mas napapadali yung gawain natin kaysa mag-search tayo from books. We use AI engines para mas madaling hanapin yung kailangan hanapin, mas mabilis malaman yung kailangan malaman. Before AI, everything was highly manual kasi. So, and time intensive. So, finding the right resources, building visuals from scratch, achieving precision took a lot of iteration. May mga revisions, madami. And AI changed that by accelerating the process. So it allowed me or allows me to get closer to the exact visual outcome much faster. Sa akin, ina-allow ko and in-encourage ko na gamitin nila as long as naintindihan nila and alam nila kung paano i-refine. Kasi even up to now, I mean, di ba parang 2020 na-start ko siya na-explore and ngayon 2026, for me hindi pa rin siya ganun ka-refine. Siguro kung for basic social media use or let's say for one-time use, pwede. Pero kasi pag let's say you have to repeat it na exact same quality na pulido through multiple photos, parang kailangan mo pa rin siya manually i-calibrate, ganun. Kung sa amin kasi fast-paced kasi sa creative corporation. So, ang STB namin is usually or mostly AI. Tapos, kumuha kami sa Pinterest, tapos nire-revise namin sa AI, tapos gumagawa na kami ng storyboard, tapos ayun yung ipapasa namin sa mga admins, then pag na-approve, ayun yung ipoproduce namin. Parang, ayun, tapos more on sa PubMats din, like, hindi naman siya buong AI generated, more or like sa details lang, like change ng camera angle sa products, tapos move pa galawin ng konti, tapos retouch, ayun. Habang ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad, unti-unti ring nagiging bahagi ng industriya ng sining,
ang artificial intelligence. Sa halip na maging isang magkahiwalay na bahagi, naging kaakibat ito sa proseso at trabaho sa iba't ibang larangan ng sining. Sa larangan ng 2D illustration, ang AI ay ginagamit upang tulungan ang mga artist sa pagsisiyasat ng mga idea. As years went by, certain groups were able to develop programs that are able to develop or create these images, these writings, because of what we call machine learning. Machine learning is a process in which certain files will be fed to this program in order for it to know or denote how for example, how sentence structure works, how terminologies are utilized, and some of the words are okay. Examples of these would be OpenAI. Some of these would also be ChatGPT, the most how shall I say this, most popular. Sa 3D modeling, may mga tool ng AI na nakatutulong sa pagbuo ng mga texture, pangunahin ng mga asset, at optimization. Isa sa reason ko is Bello, Micellar experts together. Dalawang product yon, sunscreen, tsaka micellar, parang removal siya. Ang flow is, una sa sunscreen, background niya is sky na araw. Tapos kapag mag-transition siya sa sunset micellar, imbis na gumawa ako ng volumetric clouds sa Blender, parang naisip ko, ba't pinapera ko sarili ko, mag-generate na lang ako ng AI into clouds. Gumawa muna ako sa Photoshop ng layout ng mga clouds, tapos pinapolish ko sa AI, tapos prinam ko lang, i-turn this into sunset, pero same camera angles. Kaya madali ko siya na morph. Ayan. Sa larangan ng photography, ang generative AI ay matatagpuan sa pagpapahusay ng mga larawan at pagtulong sa edit. Even up to now, may mga clients ako na sometimes nagpapa-retouch or sometimes nagpapa-batch process ng mga photos na papa-edit like clothing, ganun. Sa Adobe, may mga features na pwede mong i-prompt. Merong iba na parang ang help ng AI is faster detection lang ng mga kunyari subjects, ganun, or pampabilis ng batch process. So ako lagi ko siyang nagagamit. At sa graphic design, ang AI ay tumutulong sa pagbuo ng mga ideya para sa layout at visual na pagpipilian. Clients would always expect high quality output, but of course within realistic time frame and technical constraints, kasi may limit lang kung ano yung kayang i-achieve ni Photoshop back then. But today, because of AI, expectations have increased. So they now expect faster turnaround times and even higher levels of polish. Sa pangkalahatan, makikita ng AI bilang isang elemento na walang humpay na pagbabago sa industriya ng sining. Unti-unting nagbabago ang paraan ng paglikha, pagpapahalaga at pagkilala sa talento. Sa bawat pag-unlad nito, mas lumilinaw ang isang katotohanan, hindi na tayo basta tagamasid, kundi bahagi na tayo ng pagbabagong ito. Sa mga susunod na yugto, tuklasin natin kung paano nito huhubugin ang sining at ang kinabukasan ng mga taong nasa likod nito. Maging mapanuri, huwag magpalinlang. Ito nang simula ng takeover. The more it gets better, the harder it is for us, to be more valued, because skills that takes years can be done in mere seconds, right? So yeah, it's getting harder now. Nadi-discourage yung talagang genuine artist na gumawa ng art kasi isipin nila like, ano nang kwenta ng art kung ito na yung nagbubunga.